Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Nagkagulo sa harap ng palasyo matapos magtipon-tipon ng libo-libong miyembro ng PhilHealth upang ipanawagan ang pagbabasura ng kontrobersyal na batas na agarang kalusugan para sa Pilipino o tinatawag nating AKAP. Ang nasabing batas na nagreresulta sa pagtaas ng kontribusyon ng mga miyembro ay lalong pagalit sa mga Pilipino matapos ang sunod-sunod na issue ng korupsyon sa loob ng PhilHealth. Ang mga rallyista ay nanawagan ng transparency at pagbabalik ng kanilang mga kontribusyon na ayon sa kanila ay napunta lamang sa bulsa ng mga tiwaling opisyal. Maririnig ang kanilang sigaw na ibalik ang aming pera, wakasan ang korupsyon sa PhilHealth habang hawak ang mga placard na nawagan ng hustisya sa pagbabago. Ayon sa ilang miyembro ng grupo, hindi na nila nararamdaman ang benepisyo ng PhilHealth at sa halip ay tila sila pa ang pinagkakakitaan. Kanin na ang inuuna namin, hindi na namin kayang magbayad ng mataas na kontribusyon na wala namang bumabalik sa amin, ani ng isang nagpoprotesta. Samantala, nananatiling tahimik ang palasyo sa isyu ngunit sinabi ang ilang opisyal na pinag-aaralan na nila ang mga hinaing ng mga miyembro. Ang PhilHealth sa kabilang banda ay naglabas ng mga pahayag na nagsasabing ginagamit ng tama ang kontribusyon at ang AKAP ay naglalayong mapabuti ang serbisyo. Gayunpaman, hindi pa rin daw napapawi ang galit ng mga tao at marami ang nananawagan ng mas malalim na investigasyon sa mga anomalya sa ahensya. Ang tanong ng bayan, magikinig ba ang pamahalaan sa kanilang hinaing o magtutuloy-tuloy ang kawalan ng tiwala sa sistema ng kalusugan ng bansa? Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang natin ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan ng Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Prof. Cielo Magno, ibang klase ho ngayong mga panahon na to. Bumibira ho siya. Binibira ho niya ngayon ng administrasyon. Dati parang ang binabanatan lagi nitong si Prof. Cielo Magno, yung piatos. Pero ngayon, nag-iba na hong naratibo. Naririnig na ho natin, binabanatan niya, yung mga walang hiyang congressman na siniro ang subsidy para sa PhilHealth. At tadyang palakpakan ho natin si Ma'am Cielo Magno. Eto, rekta na ho tayo. Dito muna tayo. Dito kay Sir Jay. Then punta ho tayo kay San Fernando, kay Attorney Vic Rodriguez, dyan sa third floor, sa Senado. Napakarami yung nangyayari yung mga panahon na to. Sa totoo lang, gusto kong pagsabay-sabayin na para ma-digest lahat ng nanunood sa atin itong mga impormasyon na nakikita natin ngayong mga panahon na to. Kaso hindi ho pwede. Kailangan ho natin panoorin at intindihin yung mga mapapanood natin dito sa video na to. Sabay-sabay ho tayong matuto dito kay Sir Jason sa game. Sa Game. restaurant, meron din pong buwis yan, meron value added tax. Ganun din ang sin tax. Ngayon, dahil nabanggit po yung sin tax, isa po yan sa pinanggagalingan ng pondo sa ilalim po ng Universal Healthcare Act, no? O yung pagbibigay ng aruga, no, ng kalinga sa mga may sakit na Pilipino, yung may mga karamdaman. At isa po yung batas na nilikha, no, Republic Act. Kaya nakakalungkot na lumabas yung balita na ginagawa pong zero, no, ang subsidy ng gobyerno sa PhilHealth. Ang PhilHealth po kasi, Philippine Health Insurance Corporation, para sa kabatiran ng iba, ay siya pong binigyan ng mandato na gumanap sa pagpapalaganap ng universal health care. Ngayon, kasi ang lumabas na balita tungkol sa zero budget, tapos sinasabi siyempre ng mga ng presidente, lalo na kapatid na si Chis Escudero, ang presidente ng Senado, na mali at hindi naman totoo na zero ang budget dahil ang bawat ahensya may sariling budget. Totoo yan, no? To a certain degree tama sila. Pero yung budget na po ng budget na yan
ay hindi po galing sa gobyerno. Budget yan base po sa kinikita ng PhilHealth mula sa kontribusyon natin. Tayong mga miyembro ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation. Yung pong kinaltas nila na zero, no, na inalis nilang budget, yan po ay ang counterpart dapat ng gobyerno para naman ipantustos doon sa mga persons with disability. Dahil hindi na po yan nagbabayad ng ng contribution sa PhilHealth. Yung mga subsidy na yan ay para po doon sa mga senior citizens, yung mga nagretiro na hindi na nagbabayad ng monthly contribution sapagkat nagawa na nila. Mas maigi na hong anuhin ho natin to, pag-usapan natin ng paulit-ulit dahil pinipilit ho nilang tabunan itong issue ng PhilHealth na to. Kaya siyang mang MPAX ha. Pinipilit ho nilang tabunan ng kung ano-anong issue itong issue ng PhilHealth na to. Mga kababayan, i-share nyo hong video para maraming mamulat sa ating mga kababayan kung paano tayo lokohin ng administrasyon na to. Tuloy. Ngayon, marami ho ang dinagdag na serbisyo, kabilang na yung pag nagkumonsulta ka, saklaw na po ng PhilHealth yan. Ngayon, kung sinasabi nilang sobra-sobra na yung pera sa PhilHealth, mali po yun, no? Kaya nasabi natin na yung pong kakulangan sa impormasyon ng presidente, hindi ko alam kung siya mismo ang may kulang sa impormasyon o knowledge, no? O baka ito lamang ang kanila ang binubulong sa kanya. Dahil ang pagkakalam mo natin, medyo sobra-sobra yung cordon sanitar, no? Yung nakapalibot sa presidente. Yung kung tawagin po mga wibulong, no? Siguro sinabi nila, okay na to Mr. President, ano to? Kahit na bawasan natin, mali po yan. Sapagkat kinakailangan maging maliwanag po tayo patungkol dito. Kasi nga, pangit ho pagka ang namumuno sa atin, lalo na at presidente ito, ay kulang sa kaalaman. It's very, very dangerous, no? Importante po na ginagawa yung pananaliksik bago tayo kasi kumbaga kinonsinti ng presidente yung ginawa ng mga mambabatas, no, ng mga senador at mga congressman na alisin, tapyasin ng buong-buo yung subsidy o budget allocation sa General Appropriations Bill, no, na kapag ka nalagdaan ng presidente, yan po ang magiging pambansang gastusin o General Appropriations Act. Now, ganito po kasi yun, no? Subsidy, no, refers to a specific financial support provided by government for certain programs or agencies. Inilalaan po yan ng gobyerno. While the budget represents the total operational funds allocated to an entity, no? Yung kung ordinaryong agency, ang buong buo yan galing sa gobyerno. But for in the case of SSS, GSIS, Pag-ibig Funds at itong PhilHealth, meron po dyan karamihan o ang pinakabulto ng pondo riyan ay galing mismo sa mga kontribusyon ng mga miyembro. Ito nga po ang siste. Itong PhilHealth, di ba nagre-reklamo tayo noon dahil tinaasa nila sa 5% yung pong kinakaltas sa sweldo ng lahat ng empleyado. Mandatory po kasi ito Hindi ka pwedeng exempted dito. Pag ikaw ay namamasukan, no? Automatic inaawasan ka ng sweldo mo ng PhilHealth, mandatory yan. Yang SSS, mandatory yan. Ha? Correct. Yang Pag-ibig Funds, mandatory yan. Mandatory. Pagka Bago, 'di ba bago ho kayo makapasok ng trabaho, katakot-takot na requirements ang hihingin sa inyo ng mga employer. 'Di ba? Meron ka na bang SS, Pag-ibig, kung gobyerno DSIS, meron kang PhilHealth, pagka meron kang BIR, kung meron ka yun, pasok ka na, pwede ka nang magtrabaho. Pero pagka wala ho yun, kasi kailangan ho nila yun para makapaghulog ho yung mga kumpanya na yan doon sa kanilang mga empleyado. ay hindi ka kinaltasan at hindi ka binigyan ng contribution ng counterpart ng kumpanya, pwede mo silang kasuhan sapagkat yan po ay criminal, no? It is a criminal offense. Ngayon, yung withdrawal po ng subsidy sa PhilHealth,
poses a significant legal and operational challenge gaya na sinabi ko sa ilalim ng Universal Health Care o Republic Act 1122.3. Yan po yung batas. Ang nagpasa po niyan, by the way, ay ang Kongreso ng Republika ng Pilipinas, nilagdaan ng Presidente. Sa makatuwid trabaho, ginawa po yan ng mga mambabatas na siya ngayon, unfortunately, under the 19th Congress, ang siya po namang tumapyas, kumaltas, ginawang zero. Now, napaka-critical niyan, ha? Na dapat alam ng Presidente ni Bongbong Marcos Jr. And lalong-lalo na itong mga tagapagtanggol ni na Romualdez at ni Marcos na mga miyembro ng Ensaymada at saka Adobo, kung tawagin sila ay Adobo and Ensaymada vloggers, no? Yung mga takdog na imbis na ipaliwanag ng maayos yung issue, ang tinitira yung mga nagkukomentaryo. Titirahin si Yusek Cielo Magno, titirahin ko sino man, no, na nagpapaliwanag ng maayos patungkol sa issue. Now, ano ba yung Universal Health Care? Yan po ay isang batas na ang mandate ay para sa gobyerno to provide PhilHealth, no? Bigyan ng PhilHealth ng sapat na tuloy-tuloy na pondo, sustainable funding ang tawag po sa English niyan, through subsidies. Saan ba manggagaling yung subsidies na yan? Pursuant to law. Tinatakda po ng batas. Number 1, ito, na-post ko na ito couple of days back, yung pondo mula sa sin taxes. By the way, para magkaroon tayong background, yan pong sin tax law ay nakapasa noong panahon ni President Aquino, Benigno S. Aquino III, no? At pagkatapos, yung pong Universal Health Care ay pumasa naman sa panahon ni President Duterte sapagkat naisip nila noon, abay kinakailangan lahat ng Pilipino masasaklaw, hindi lang yung mga contributor ng PhilHealth. So, bukod po dyan sa sin tax revenue, yung kinikita riyan, na ayon sa batas ng sin tax, ay yung 30% ng kinikita dyan sa mga sin products, no? Lalong-lalo na yung tobacco o sigarilyo o tabako. Ang 30% niyan pupunta dun sa mga LGU, dun sa mga probinsya kung saan nanggaling o munisipyo kung saan nanggaling yung mga produktong tabako, no? Yung natitirang 70% yan, paghahatian po yan. Yung 20% mapupunta sa DOH, Department of Health, at yung 80% ng 70% na yan ay para mailaan sa PhilHealth subsidy sa Universal Health Care. Isa pang panggagalingan yan, sabi ng batas, ay ang bahagi ng kinikita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, no? O PAGCOR. At pangatlo, meron din pong share na manggagaling sa Philippine Charity Sweepstakes Office para sa Universal Health Care. Kasi nga, ang layunin nito, matulungan yung mga kailangan tulungan, no? PWD, senior citizen, mga submarginal groups, yung mga pobre na talaga, no? Ngayon, na-explain ko na yan sa syntax, no? Kung paano hatian dyan. Ngayon, so kung titingnan ho natin ang kwenta, no? Based on last year, kumita po ang syntax, nakakolekta ng 173 billion mula po yan sa sigarilyo, no? Sa buwis sa sigarilyo. Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung alak, ha? Sigarilyo pa lang ito, no? Ngayon, kapag hinati-hati yan, ang mangyayari dyan, mga almost 26 billion mapupunta doon sa Virginia tobacco producing provinces katulad ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, basically mga taga Region 1 ito, no? And then another 25.95 billion ang nagpuproduce naman ng mga burley at native tobacco producing provinces. So dalawang klase ko kasi ang tabako na yan. At yung 24.22 billion
ang magiging share ng DOH at magkano mapupunta dapat sa PhilHealth para sa universal healthcare. Halagang 96.88 billion pesos. So yun, whether they like it or not, kay gusto ni Romualdez o ni Bonget Marcos, sa ayaw at sa gusto nila, dapat nakalaan yan. Hindi pwedeng isiro kasi malalabag ang batas. Oh, ibig sabihin diyan sa ginawa na yan ng administrasyon nitong si Marcos Jr., merong lumabag sa batas. At ang problema ho dito mga kababayan, imbis na kundinahin, imbis na ayusin itong ating presidenteng bangag, kinonsinti pa ho niya ang paglabag na yan. Ngayon, dahil siniro nila, may lumabag sa batas. Ngayon, Correct. punta tayo sa PAGCOR. Sa ilalim naman ng Republic Act 11223, 50% ng national government share sa PAGCOR ay dapat nakalaan sa universal health care at base po sa report noong last year, 2023, dahil hindi pa tapos yung 2024 meron pong share ang gobyerno na 34.72 billion pesos. Ibig sabihin, 17.36 bilyones pesos ang dapat mapunta sa universal health care o PhilHealth. Grabe, no? No? So, again, hindi pwedeng isiro. Hindi pwedeng nakawin at punta yan sa bulsa papuntang akap. Hindi pwede. Dahil yan po ay violation sa batas. Ngayon, punta tayo sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa ilalim pa rin ng batas, no? Ng pagkakatatag ng universal health care, ang requirement po dyan ay 40% ng kita sa charity fund ng PCSO ay dapat nakalaan sa universal health care. Hindi pwedeng mapunta lang ito kay milyonaryo o kay first lady. Hindi po, kasi ang sabi ng batas, dapat mapunta yan sa universal health care. At kung ang ating pagbabasihan yung report ng PCSO, meron pong share dapat dyan ang universal health care papunta sa PhilHealth ng 2 billion pesos. Entonces, mga kaibigan, yung 96.88 billion galing sa sin tax, yung laan ng PAGCOR, kinita ng PAGCOR na 17.36 billion, at yung 2 billion galing sa PCSO, ang total po niyan, kung mabilis kayo sa arithmetic, ay nasa 116.24 bilyones ang dapat ay 124 billion! Anak ng tokwa. Matindi ho. Anong ginawa na itong administrasyon na to doon sa pondo na yun na dapat ilagay dyan sa PhilHealth? Para ho yun sa mga kababayan ho nating yung totoong naghihikaw sa buhay. Yung talagang wala ng ibang matakbuhan kundi ang pamahalaan. Para sa kanila ho yung pera na yun. Anong ginawa ng anak ng tokwa ho? Kaya kahit ayaw nating magalit, kagalit-galit ho mga nangyayari ngayong mga panahon na to. Magpapasko na lang. Panahon ng pagbibigayan, ika nga. Kaso ang gusto ho nitong si Tambaluslos, ibibigay niya lang ho kay doon sa mga doon sa mga hindi man sa mga constituent niya. Kawawa ho yung mga taga-Leyte, ibibigay niya lang doon sa mga aso niya diyan sa House of Representatives. Merong nakapuna sa boses natin para daw sinisipon tayo. Hindi naman lang yan, nagbabago lang ang klima. Medyo lumalamig ho kaya di ho tayo sa ilalaan na pursuant to law, no? Ayon sa batas na Republic Act 11223 o 223, no? 11223 para sa universal health care o para sa sa PhilHealth. Kaya hindi po talaga pwede, no? Anong problema ngayon? May problema, no? Although sinasabi ni Presidente, it's just noise. Mr. President, sana magan. This is not noise. You are violating a law, no? Ngayon, klaruhin pa natin.
Ito pagka nagmatigas pa ang administrasyon nitong si Marcos Jr. dito sa isa na to, wala na ho talaga. Pagka yung mga kababayan nating mahihirap, kinonsinti nyo pa ho ang mga kabalbalan na to ng administrasyon. Naku, yari ho tayo dyan. Baka sabihin na naman ho nung mga congressman dyan na balat sibuyas. Ano na naman ho ito, fake news na naman ito. Paninira na naman ito. Baka sabihin na naman nila dahil sumisigaw tayo dahil dito sa mga kababayan nating umaasa sa PhilHealth, pera na naman ng pogo o pera ng droga yung pinambabayad sa mga vlogger na nananawagan sa administrasyon na to. Hoy, barbers! Kinig ka ha, yung mga vlogger na bumabati ko sa inyo sa Twadcom, sila din ho ang nananawagan ngayon dito sa pondo ng PhilHealth na to para sa mga mahihirap nating kababayan. Di sana kung sa mga pogo at mga galing sa droga yung perang pinambabayad sa mga vlogger na yun, ngayong mga panahon na to, nananahimik na sila. Ano ba mapapala nila dyan sa PhilHealth na yan? Ano ba mapapala namin sa PhilHealth? Di ba? Kaso ho, ang ginagawa ho talaga natin dito, pinapaalam sa ating mga kababayan kung gaano katarantado ang administrasyon itong si Marcos Jr. Yun ho ang ating mission dito. Kaya sa mga mga manunood naman ho, ang mission nyo lang naman ho mga kababayan, i-share ang video para mas marami sa ating mga kababayan ang ma-update sa mga kaganapan ngayon sa ating bansa. Yun lang ho, napakadali lang. Wala pa hong 10 segundo tapos na ho yung subscribe at share na yan. Napakadali niyan. Napakadali ho niyan, sa totoo lang. Ay, napakadali. Meron pong missing funds na para sa General Appropriations Act, no? Ngayon, yung estimate na figure na yan, dahil 2023 yung pinagmulan, kasi tiningnan po natin yung General Appropriations Bill o GAB, yung pinag-usapan nila dun sa BICAM. Kung di ako nagkakamali, sa Manila Hotel pa sila nagpulong Usyoso rin itong mga gastador, no? Sabi nila magtipid. Tapos magmi-meeting lang sila pag-usapan kung para yung sa ayuda sa bulsa nila, doon pa sa Manila Hotel, tapos biglang magkokonsyerto sa Malacanang. Hayop na buhay. Parang meron nga hong mali doon sa ano na yun, magtipid, magmi-meeting sa Manila Hotel, meron nga hong mali doon sa Lohik na yun. Talagang, kung minsan para bang gusto mo nang isumpa pero hindi ho maganda yung nanunumpa, no? Ngayon, so, merong missing na 61.5 billion para sa PhilHealth, leaving a shortfall of 54.74. Ngayon, ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, rekta ho tayo dito kay Eli San Fernando. Yung merong party list, yung ang tawag doon sa party list na yun. Wala akong kwenta yung party list na yun. Sigurado magiging aso lang sila nitong balustos kung sakaling magkaroon ng pwesto dyan sa House of Representatives itong mama na to. Panoorin ho natin ang mga punto de vista nitong si, ang pangalan ito? Itong si Eli San Fernando. Game! Ang mga boss na loko na. Mismong yung Pangulo na si Bongbong Marcos, dinipensahan pa yung pag-zero sa budget o subsidy sa PhilHealth. O pakinggan natin mismo yung sinabi niya. That we do not want to subsidize it is because it is the subsidy with lang doon sa bank account ng PhilHealth, hindi magagamit. Marami. Ayun na nga mga kababayan, kaya ho natin pinalabas ng una yung kay Sir Jason para mailatag ho natin na maayos na sa ayos gusto ng isang presidente, kahit sino pa nakaluklok, dahil batas yan, kailangan yung mag-allocate ng subsidy dyan sa PhilHealth. Ang problema ko kasi dito, gina-justify pa ng OGAG, itong si Marcos Jr., yung kanilang ginawang aksyon, di ba sabi na ho natin yan, na lahat ng nangyayari dyan sa House of Representatives, lahat ng hearing dyan sa House of Representatives, kumpas ng bangag na presidente na yan. Kaya wag ho kayong, yang si Tambaluslos, naku, anong palamuti lang ho yan. Siya lang ho, kumbaga siya yung mouthpiece ng administrasyon. Bawat sapak, bawat suntok, dito kay Tambaluslos, pero lahat ho ng aksyon ang gagaling ho sa Malacanang. Huwag ho kayong magpabudol. Huwag ho kayong magpaloko dito sa presidente na to. Naku, naloko na ho kayo noong 2022. Naloko na nga tayo Magpapaloko pa ba ho tayo dito sa walang yang ano na to? Lahat ho ng gagawin ng House of Representatives, kumpas ho yan ni Marcos Bangag. Lahat ho. Lahat.
Mga boss, nakasulat mismo sa konstitusyon natin, partikular sa Article 2, Section 15 at sa Article 13, Section 11, yung karapatan ng mamamayan sa kalusugan. Ang nakasulat nga doon, the state shall adopt an integrated and comprehensive approach to health development and it shall prioritize the needs of underprivileged, sick, elderly, women, and children. Kaya nga nagkaroon mismo ng Universal Healthcare Act eh. Kasi sabi ng konstitusyon, karapatan ng mamamayan ang kalusugan. E di simpleng tanong, Mr. President, lahat ba ng mamamayan, lalong-lalo na yung mahihirap at yung mga senior citizen, covered na ba sila ng PhilHealth? Eh sabi ng batas, dapat covered sila eh. Keso nagbabayad sila ng premium o hindi. Alam mo ba, Mr. President, kung ano ang sitwasyon sa mga public hospitals? Nakabisita ka na ba kahit minsan sa public health hospital? Nakita mo na ba gaano karaming pasyente ang nakapila dyan? Alam mo ba kung anong impyerno pinagdadaanan ng mga manggagawa ng mga pasyente para lang makakuha o maka-access sa PhilHealth? Hype na naman tong si Kuya. Tama naman sinasabi niya. Wala namang problema dyan. Basta huwag nyo na lang iboto yung party niya. Services? Alam mo ba na halos gagarampot? Momo yung naibabawas sa bill gamit yung PhilHealth? Bago pa naman ho election, maingay na ho talaga to sa social media. As long tama naman ho yung mga sinasabi nitong si Ellie, ibahagi ho natin yung kanyang mga video. Wala naman ho sigurong problema dito kay Ellie San Fernando. Alam mo ba yun, Mr. President? Sure ako hindi mo alam yan, kaya yan mga pinagsasabi mo. Tapos ang ginawa ng Senado at Kongreso, siniro yung budget o yung subsidy sa PhilHealth. Tapos ikaw bilang Pangulo, kinonsinti mo pa. Kung ang problema nyo ay underutilization ng funds, sa kabila ng ganitong sitwasyon ng mga manggagawa, ng mga pasyente at ordinaryong Pilipino, ang solusyon dyan, simple lang din eh. E disipain mo yung inappoint mo na CEO ng PhilHealth na si Emmanuel Ledesma. Isama mo na yung buong board ng PhilHealth. Tapos anong sabi mo, Mr. President? May pagkakagastusan na ibang mahalagang bagay. Anong mahalagang bagay, Mr. President? Binawasan niyo yung budget sa edukasyon, sa CHED, sa DepEd, sa free college tuition. Tapos binawasan niyo yung budget ng iba pang mga ahensya ng gobyerno. Tapos anong mababalitaan namin, ha, Mr. President? Akap ng pinsan mong si Martin Romualdez, nakakuha ng 26 billion pesos? Sa tingin mo, Mr. President, anong mensahe ang pinaparating mo sa amin na ordinaryong Pilipino? Naming mga manggagawa at PhilHealth members na mas mahalaga yung akap? Brad, kulang pa yun, Brad. Yung pondo, karagdagang 17 billion na pondo para dyan sa House of Representatives, para daw sa infrastructure. Para daw sa pagpapaganda ng kanilang lugar diyan sa House of Representatives. Kulang pa ho 'yun, yung akap, yung pagbawas sa pondo ng mga mahalagang ahensya ng ating pamahalaan. Hindi lang ho 'yun ang ginawang kabalbalan ng administrasyon na to. Naglagay pa ho sila ng panibagong 17 billion na karagdagang pondo ni Tambaluslos na para daw sa renovation, pagpapatayo ng kung ano-ano dyan sa house. Inuuna pa ho nila yon kaysa sa kalusugan ng ating mga kababayan. Okay lang sana, binigyan nila ng okay, 1 billion. Ayan yung 1 billion. Bahala na kayo dyan. Yan lang ang bibigay namin sa inyo. Magdusa kayo dyan, di ba? Pero base doon sa computation nitong si Sir J, di ba? Mahigit 100 billion kailangan ng ibigay ng dito sa PhilHealth, no? Ganun ho kalaki dapat na naka-allocate kung base doon sa nasingil nating buwis diyan sa mga makakasalanang produkto na yan. Kap yung ayuda ng mga politiko kaysa kalusugan ng mamamayang Pilipino? Ganun ba, Mr. President? Gago ka pala talagang presidente ka eh. Mga boss, wag tayong pumayag dito sa sinabi ni Bongbong Marcos tsaka ng mga senador at congressman. Labanan natin to. Kalampagin natin silang lahat. Buhay at kalusugan nating mamamayang Ito hong kaibahan namin sa ibang mga vlogger. Ito hong kaibahan namin. Kami, may prinsipyo. Hindi kami mga bulag na tagasunod. Yung tipong di kagaya nitong mga ensaymada at talyanista. Ito, dinidepensahan pa ho nila yan. Yaang pagtanggal ng pondo na yan ng subsidiya sa PhilHealth. At hindi ho nila, kunyari, yung meron ho tayong, kahit papaano, meron tayong tamang sinabi. Dahil ho doon sa, siguro, ego o inggit man yan, di ho nila gagamitin yung mga footage. Pero tayo dito mga kababayan, kahit sino pa yan, as long na nasa tama naman ang sinasabi, bakit di natin pakinggan? Kaya nga, kahit ng administrasyon ni Marcos Jr. gumawa ng tama yan, ipapalakpakan natin yan, walang problema.
Kasi wala na, magkakagulo ang Pilipinas pagka tinanggal natin yan sa totoo lang. Malaking kaguluhan yan. Kaya mas kung tayo ho tatanungin, gusto ho natin maupo si VP. Kung magkakaroon naman ho ng napakalaking kaguluhan at maapektuhan dito ang karamihan ng mga mahihirap nating kababayan, mag-isip-isip ho tayo. Diba? Gusto ho natin umupo si VP pero sa paanong kaparaanan. Ang pinakamadali at ang kumbaga, hindi gaano magdudusa ang ekonomiya at ang ating mga kababayan sa 2028. Pero kung ipipilit natin ngayon, kung magsasama-sama talaga tayo at kalampakin tong administration, pwede rin naman ho yun. Bakit hindi, di ba? Okay. Eli San Fernando, no? Ayun na nga mga kababayan, tapos na ho tayo sa kanya. Dito ho tayo, kay Atty. Vic, nako. Matindi ho itong naging tanong nitong si Madam, kay Sir or Madam, bahala na ho kayo dyan, no? Kay Atty. Vic Rodriguez, napakaganda ho ng katanungan niya. At hindi ho natin ikukwento dito, sabay-sabay ho natin pakinggan ang tanong na to. At yung sagot nitong si Atty. Vic Rodriguez. Game. Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. Senator Vic, good afternoon. As early as now, congratulations. Okay, my question is, it's not really a question, but just an observation. Because we have observed for the last 2 years that usually it's the administration that controls the narrative of the government. But for the last 2 years, it has been the Dutertes that has been controlling the narrative. Because what the Duterte will say, that's how the administration will react. Now, given with all these things and facts, all that has been happening right now, right into our very own eyes, Pambira o talagang gusto ko nilang tabunan tong issue ng PhilHealth. Ngayon yung mga mainstream media, sabay-sabay ho silang nagpapakawala ng kung ano-anong balita. Yung kay Mary Jane Velasco, yung sa MPAC. Napakarami yung gusto ho nilang tabunan tong issue ng PhilHealth pero di ho nating hahayaan mangyari yan mga kababayan. Ito. how can we control or how can we prolong or hold the narrative that we are enjoying right now? And how will this administration, how far will they go to destroy us, especially you as one of the candidates, and you who knows the ins and outs of the process, considering that you were the campaign manager. Thank you. Sa tingin ko, salamat. Sa tingin ko, hindi natin kinakailangan magkaroon ng conscious effort to, if I may use your term, control the narrative. I don't think the Dutertes are controlling the narrative. No. Talagang sablay ng administrasyon. Correct! Yun ho yun mga kababayan. Yun ho talaga yun. Walang control narrative. Kahit walang narrative, kahit na matulog ho tayo, talagang sabaw-sabaw tong administrasyon na to. No? Kahit anong gawin nila, kung talagang trabaho nila, puro kapalpangan, kahit anong pagkokontrol lang gusto nilang gawin, o kung sinasabi pang kontrol ng mga Duterte, o kontrol ng administrasyon, mga kababayan, ang impormasyon ho ngayon sa social media, talagang bumubuhos, ika nga. Di na ho natin malaman minsan kung aling-alin uunahin natin. Grabe, meron dito, meron dyan, meron doon. Napakarami hong nangyayari. Kaya yung pagkontrol sa naratibo, kahit sino ka pa, kahit ikaw pa si Tatay Digong, tama lang ang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya mahal pa rin siya mapahanggang sa ngayon. Ganun lang ho kasimple yun. Sa totoo lang, yung mga nagmahal kay Tatay Digong, minahal din ho yung si Marcos Bangag nung panahon ng eleksyon noong 2022. Sobrang minahal ho siya kasi siya ang sinamahan ni Vice President Sara Duterte. Diba? Minahal ho siya. Yung kapares, yung mga taong nagmahal sa kanya noong mga panahon na yun, sila naman ho ngayon ang galit sa kanya. Bakit? Kasi nakita nila na ang pangit ng pamumuno niya. Meron bang pagkontrol ng naratibo ng mga Duterte o nitong mga Marcos? Hindi. Wala ho. Kahit paano mo kontrolin, bukas na kaisipan at kamalayan ng sambayan ng Pilipinos. Ayaw sa gusto mo, kung palpak ka, kung bangag ka, yun ho yun. Wala na tayong maraming pag-uusapan. To cover up for their incompetence and to cover up for lack of Pinapanood ho natin to, yun ang sagot ko. Yun ang malupit. anything to show the Philippines. Susuportahan niyo ho ba itong si Atty. Vic Rodriguez sa 2025 midterm election? I-comment niyo na ho sa baba para talaga na mapakita ho natin na suporta natin dito kayo. People, panatan na ng panatan, yung mga As
much as possible ho, gusto ho natin pasadahan lahat ng kandidato natin dito. Meron kay Senator Bato, kay Kong Marcoleta, kay Senator Christopher Bongo. Yung kay Senator Christopher Bongo nga, di pa natin napapasadahan. Sa loob ng isang araw, kung maaari ho natin silang pasadahan isa-isa, papasadahan ho natin. Kaso, minsan ho, nawawalan ho tayo ng oras. Nauubusan ho tayo ng oras. Pero kinabukasan talaga ng mga raratsadahan. Mga Duterte, siraan mo si President Rodrigo Duterte dahil hanggang sa ngayon, mahal siya ng Pilipino. Kasalanan ba ng tao kung nagsilbi siya ng tapat at hindi siya magnanakaw kagaya Yung ng korupsyon ngayon ng administrasyon natin? palakpakan, grabe naman, no? Attorney. Yun na nga sinasabi natin. Kaya yung pag-control ng naratibo, sa tingin nyo kung puro kabalbalan ng ginawa ni Tatay Digong, meron pa nagmamahal sa kanya ngayong mga panahon na to. Ibinigay ho kasi niya ang puso niya. Lakas niya, lahat to ibinigay niya. Kaluluwa niya, lahat. Ibinuhos niya sa trabaho niya. Kaya yung nararanasan niyang pagmamahal sa sambayan ng Pilipino, hindi ho yun dahil siya Duterte. Hindi ho yun dahil siya naging presidente. Ang dami naman naging presidente dyan, pero yung pagmamahal wala sa kanila. Hindi ho yan dahil naging mayor siya sa Davao. Naging mayor, meron din namang ibang naging mayor sa Davao. Hindi ho yun. Kaya siya mahal ng tao, kasi noong nagtrabaho siya, nakita ng sambayan ng Pilipino ang tunay na pagbabago. Yun ho ang dyan. Kaya para dito sa administrasyon na to, kung merong mga nakakarinig na talyanista at sa ensaymada dito, o ba kailan pa naman mabubuksan ng kamalayan at kaisipan nyo? Sa tingin nyo ba yung good luck na lang ha para dun sa mga ensaymada at talyanista na yung mga kamag-anak nila pupunta sa PhilHealth at manghihingi ng tulong. Wala na ho, sarado na ho PhilHealth, punta na ho kayo dun sa mga politikong namimigay ng ayuda. Gusto mo walang pantayan o higitan pa yung pagmamahal ng mamamayang Pilipino kay Pangulong Duterte. Magtrabaho ka ng tapat. Magsilbi ka ng tapat. Samahan mo yung sambayan ng Pilipino, hindi yung iilang elitistang politiko na nakapaligid sa'yo. Ganun kasimple lang yun. What do we do to continue what's happening now? Wala. Let's just continue speaking up and telling the truth. That's it. Tuloy lang natin. Tuloy lang natin. At hindi masama, hindi labag sa batas, hindi pinagpapawal at hindi labag sa konstitusyon, magpahatid ng tinatawag nating honest dissent. Walang masama, hindi bawal sa saligang batas. Malinaw yan, nakaukit, nakasulat, nakagaransya sa ating saligang batas. Meron tayong karapatan na ginagawa natin ngayon, isang malaya at parapang pagtitipon. Karapatan natin yan, ituloy natin ito, palawiin na natin sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Palakpakan ho tayo. Yun pa lang ho talagang sapat na yun. Iga nga. Maraming salamat, Atty. Vic. At dito sa bahagi ng isang oras at kalahati ho yan. Punta ho kayo sa third floor studio para makita nyo ang kabuuan ng talumpati o question and answer portion na yan. Inarap po nitong si Atty. Vic. Walang script. Mga tanong, may sagot agad. Totoo mga kababayan. Walang script. Pag nun nga in-interview natin si Atty. Vic, di ba? Sulat-sulat lang siyang ganun. Magaling ho. Magaling. Pero bago ho mag-eleksyon, subukan ho natin makipag-ugnayan dito kay anytime naman pwede yan si Atty. Vic. Doon sa mga ibang senatorial candidate, tulungan ho natin sila sa kanilang mga kampanya diyan kay Congressman Dante, kay Senator Bato, Senator Christopher Bongo. Subukan ho natin makipag-ugnayan para kahit papaano matulungan ho natin sila at maka-reach tayo ng mga panibagong mga butante, makapagpakilala sila. Kasi totoo naman na halos magkakaparehas lang ng viewership, pero pagka ho kasi senior yan, pwedeng mapunta kung saan-saan yung video at yun hong hinahabol natin dito. Ayun na nga mga kababayan, siguro dito na natin siguro tatapusin tong ating reaction video na to. No? Kasi ano na ho ba tayo dito? Tama. Sa tingin ho natin, dito na ho natin tatapusin. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Saludo sa mga mga kababayan natin diyan na talaga namang napakatindi kong sumuporta sa mga kandidato na sinusuportahan natin. Again, Kong Marcoleta, Atty. Vic Rodriguez, Senator Bato,
Senator Christopher Bongo, Pastor Kibuloy, Attorney Jimmy Bondok, Attorney JB Hinlo, Attorney Raul Lambino, Senator, last but not the least, Senator Philip Salvador. Masunurin ho kasi tayo kung anong sabihin ni Tatay Digong, yun hong susundin natin. Yung gano, paano dito sa election na to, paano ho ba magiging sukatan ng totoong taga-suporta ni Tatay Digong? Walang tanong-tanong pag